Banata 661. Ang Black Lotus ay mabilis na lumawak at mabilis na umikot. Nang makita ang kakaibang tanawin, inilabas ni James ang kanyang Zen at ibinalot ito sa Black Lotus. Ang Black Lotus, gayunpaman, ay lumaban sa kanyang kontrol at pumailan lang sa kalangitan. Itong Black Lotus ay nagsilang ng kamalayan. Itinaas ni James ang kanyang mga kamao, inilabas ang kanyang historial power at genesis patungo sa Black Lotus. Isang malakas na putok ang umalangaw sa kalangitan. Sa kasamaang palad, ang Black Lotus ay ganap na hindi nasaktan. Patuloy itong pumailang lang sa langit at mas lalong lumiwanag ang itim na liwanag na nagmumula rito. Laking gulat ni James na maabsorb nito ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kumilos si Zitlali. Isang maliwanag na pinto ang lumitaw sa itaas ng Black Lotus. Sa susunod na sandali, lumabas siya ng pinto at tinapakan ang Black Lotus. Ikaw masamang Lotus. Paano mo pinagtaksilan ang sarili mong amo? Biglang nagpakawala ang Black Lotus ng nakakatakot na dark power. Ang isang makapal na tribulation cloud ay agad na nagtipon sa itaas ng ulo ni Zitlal, at tinamaan siya ng kidlat, na naging sanhi ng kanyang panginginig sa sakit. Di ba quasar lightning ko yan? Gumawa ito ng corrupt na bersyon. Nabigla, lumipad si James papunta sa Black Lotus. Naramdaman ng Black Lotus na papalapit si James at mabilis na pinaalis si Zitlali. Pagkatapos, tumakas ito sa direksyong timog-kanluran. Kasabay nito, isang nakakaakit na boses ang nagmula sa kawalan. Salamat sa pagpapalam sa akin, Guru. Kung magkikita pa tayo, ililibre ko ang buhay mo. Wala nang panahon si James na abalahin ang Black Lotus. Mabilis siyang sumugod para iligtas si Zitlali. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang sabi ni Zitlali, okay lang ako, James. Ngunit ang Black Lotus ay isang pagpapakita ng iyong inner demon. Mayroon itong lahat ng iyong supernatural na kapangyarihan at lakas. Kung ito ay gagamitin ng maling tao, ikaw ay nasa malaking problema. Napabuntong hininga si James, alam ko. Ngunit nasa Furldatland kami ngayon. Hindi ito makakatakas. Nagmamadaling sabi ni Zitlali, pwede. Kapag ang Black Lotus ay nasa iyong kaluluwa space, ito ay konektado sa iyong kaluluwa. Alam nito ang lahat ng iniisip mo. Ngayong nabuo na ang kamalayan sa tulong ng kukak na iyon, namana nito ang lahat ng supernatural powers at alaala mo. Malalaman nitong dumaan sa hard passage ng Furldatland para makatakas. Nang marinig niya ang paalala ni Zitlali ay agad siyang ibinaba ni James. Ikaw na ang bahala sa kanila para sa akin. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa isang iglap. Sa sandaling iyon, dumaan ang Black Lotus sa ikatlong antas ng Furldatland. Habang gumagalaw, nagpakawala ito ng madilim na kidlat sa lupa at pumatay ng mga halimaw. Hindi mabilang na mga high-grade core ang lumipad sa hangin. Nakabuntot na si James nang lalamunan na sila ng Black Lotus. Ang Black Lotus ay sumugod sa ikalawang antas ng Furldatland. Hinabol ito ni James sa ikalawang antas, ngunit ang bilis ng kanyang paggalaw ay bahagyang mas mabagal. Nagmura siya, damn it. Kung nasa akin ang aking gininto ang katawan o kasama ko si Lizia, hinding-hindi ka makakatakas. Pinagmasdan ni James ang Dark Lotus na sumugod patungo sa exit sa ikalawang antas ng walang pag-aalinlangan. Naglabas siya ng ilang mga inscription at mga paghihigpit upang pabagalin ang Black Lotus, pagkatapos ay inabot ito. Tumalon si James sa ibabaw ng Dark Lotus at tinapakan ito. Sa sandaling iyon, ang Galit Wind ay hamampas sa kanila. Nagulat si James at agad na itinulak ang kanyang palad pasulong. Ang Marcy Ice combat form at historial power para harangan ang Galit Wind. Kasabay nito, isang madilim na liwanag ang sumabog mula sa Black Lotus. Biglang, isang itim na kuko ang lumipad at sumugod patungo sa Galit Wind. Umalis ka na, Xavion. Pinitik ni James ang kanyang mga daliri upang pigilan ang Galit Wind, at isang nakakatakot na multicolored flame ang sumambulat upang sunugin ang kuko. Gayunpaman, ang Black Lotus ay biglang lumiit sa itim na apoy. Pagkatapos, nakatakas ito sa kontrol ni James at sumugod patungo sa Galit Wind.
Bulalas ni James, hindi maganda. Naloko ako. Pagkatapos, humakbang siya para ay neutralize ang papasok na hangin sa isang suntok. Ang Black Lotus ay umiwas, dumaan sa hindi mabilang na mga inscription sa loob ng HUD passage. Si James naman ay humabol ng malapit sa likod niya. Sa panahon ng pagtugis, naramdaman ni James ang isang bakas ng historical power at kapangyarihan mula sa Marcy Ice Combat Form. Gayunpaman, nakatuon si James sa paghabol sa Black Lotus. Patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake mula sa mga inscription at mga paghihigpit. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang biglang nagpilit sa kanya na huminto nang makarating siya sa tuktok ng isang bundok. Nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng itim na damit sa tapat ng bundok. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin, at siya ay nagniningning ng aura ng isang makapangyarihang magsasaka. Nagulat na sabi ni James, "Lila." Tumayo si Lila sa ibabaw ng bundok at malamig na nagbabala, "Huwag ka nang lumayo pa, kung hindi, hindi ako magpipigil." Ngumisi si James, "Grabe ang hirap mong i-seal ako sa Forlet Land." Walang magawang sinabi ni Lila, "Ang kapalaran mo." Mahinahon niyang tanong, "Kung gayon, ano ang iyong kapalaran? Patuloy ka bang maging sangla ng iba habang buhay?" Sabi ni Lila, "Bibigyan kita ng payo." 49. Nagsanay ako at nakarating sa tuktok ng madali. Ako ay parang ulap, habang ikaw ay tubig lamang. Malaya akong pumunta kung saan ko gusto, ngunit ikaw ay nasa loob ng isang sisidlan. Mula noong sinaunang panahon, ang mabuti at masama ay hindi magkasama. Dapat silang makilala. Kahit nahiwalay ka sa iyong Black Lotus, mananatili pa rin ang kasamaan sa loob mo. Sa kalaunan, magiging banta ka sa hindi mabilang na buhay. Hinahangaan kita, ngunit para sa kapakanan ng iba pang mga nilalang sa loob ng Genesis Worlds, kailangan kitang alisin. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at pinaputukan si James ng nagniningas na pulang ilaw, na bumubuo ng mga sinulid. Hindi kumikibo si James at pinagmasdan ang mga pulang ilaw na nag-transform sa ilang illusory clone ni Lila. Ang iilan sa kanila ay ngumiti sa kanya, ang iba naman ay masuyong tumingin sa kanya. Samantala, may mga nakatingin sa kanya na nagtatampo at galit na galit. Naunawaan ni James na ito ang nararamdaman ni Lila sa kanya habang siya ay nakulong sa gusali ng pakpak ng Team-Sect sa lahat ng mga taon na iyon. Tumayo si Lila sa isang malayong bundok at sinabi, "Inutusan akong patayin ka ng walang awa. Gayunpaman, susuwayin ko siya sa unang pagkakataon at sasagutin ko ang mga kahihinatnan. Hindi ko ito pagsisisihan. Kung ano man ang naging relasyon namin, oras na para putulin. Sa susunod na pagkikita natin, magiging labanan hanggang kamatayan." Pagkatapos magsalita, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at nahulog ang isang nakakatakot na sword light at naputol ang pulang sinulid. Kaagad pagkatapos, nawala ang mga ilusyonaryong clone. Biglang binawi ni Lila ang illusory clone nang malapit nang maputol ang huling pulang sinulid. "Manatili ka sa Forlet Land, at huwag ka nang lalabas muli," sigaw ni Lila, pagkatapos ay nagpakawala siya ng malakas na puwersa. Kaagad pagkatapos, ang napakalaking espasyo sa pagitan nila ni James ay pinatibay ng kanyang Genesis powers. Ang mga paghihigpit ay umikot sa lugar at pinahusay ang selyo. Ang solidified na lugar ay naghiwalay kina James at Lila, na tila buhay at kamatayan. Hindi umalis ang dalawa. Yumuko si Lila at itinukod ang magandang mukha, nakatingin kay James. Si James naman ay pinanood ang kanyang Black Lotus na umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, "Maaalala ang iyong kabaitan, Ms. Lila. Gagantihan kita balang araw sa hinaharap." Pagkatapos magsalita, nawala si James sa pwesto. Matagal na nanatili sa pwesto si Lila bago tuluyang bumalik sa kanyang paanan. Nangingilid na ang mga luha sa maganda niyang mukha. Tiningnan niya ang selyo, ngunit matagal nang wala si James. Ang makasama ang mahal mo habang buhay ay isang perpektong pangarap. Sayang hindi tayo nakatadhana. Pagkatapos niyang magmukmok ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ito ay masama. Ang demonyong rehiyon. Mabilis na nawala si Lila sa isang iglap. Samantala, dahan-daang nagmulat ng mata ang isang kaakit-akit na pulang buhok sa isang bawal na lugar ng Demon Region.
Dalawang nakakatakot na pulang sinag ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay bumalik na sa kalmado ang paligid. Nang makita niya ang Black Lotus sa kanyang harapan, napangiti siya. Anong pamilyar na aura? Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang tumulong sa akin na tapusin ang daang madilim. Pagkatapos magsalita, nag-wave siya ng kamay. Isang malakas na puwersa ang bumaril at agad na nilamon ang Black Lotus. Kaagad pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng isang matingkad na pulang aura, na pagkatapos ay nagbago sa isang nakakabighaning purple-pink na liwanag. Tumawa siya ng malakas, pagkatapos ay nag-transform sa isang pulang sinag ng liwanag at pumailanglang sa kalangitan, na lumampas sa mga paghihigpit ng Demon Region. Ang liwanag ay tumagos sa maraming mga paghihigpit. Hindi nagtagal, narating nito ang kawalan ng Demon Region. Pagkatapos, ang liwanag ay nag-transform sa isang magandang babae. Itinaas ni Lady Jacent ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na purple-pink na liwanag ang kumalat sa buong Demon Region. Sa sandaling iyon, yumuko ang bawat demonyo at mabilis na naging manak. Biglang, isang malakas na aura ang dumaan sa kawalan sa Demon Region. Gayunpaman, mabilis na itinaas ni Lady Jacent ang kanyang kamay at tinaboy ito. Maya-maya ay lumabas si Layla na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo siya sa kawalan at may layuning pumatay. Matapos makita ang mukha ng magandang babae ay nagulat si Layla. Thea. Lady Jacent ay tumawa, pagkatapos ay sinabing, magandang pangalan iyon. Mayroon ka bang huling mga salita? Huminga ng malalim si Layla at sinabing, sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi dahil lang naabot mo ang 9th tribulation ng Yereswan-Dale rank? Tumawa ng malakas ang Lady Jacent at sinabing, nagigilty ka na ngayon. Tumingin si Layla sa kanya at sinabing, kung hindi dahil sa inner demon ni James, hindi ka magiging ganito kalakas. Magkagayunman, masiliwan ka sa loob ng Demon Region. Sa iyong lakas. Napasulyap si Lady Jacent kay Layla, saka ikanaway ang kanyang kamay. Isang dosenang powerhouse sa Yereswan-Dale ranks 9th tribulation ang sumugod sa kanyang ngunit binalot ng kanyang purple-pink light. Agad silang binalot ng maraming kulay na ilaw at nagsisigawan sa sakit. Kaagad pagkatapos, si Lady Jacent ay nagpakawala ng isa pang purple-pink na pag-atake sa mga nilalang sa Yereswan-Dale ranks 9th tribulation, na nagpupumiglas, at pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga kaluluwa gamit ang mga flame sword. Pagkatapos, hinigup niya ang Genesis mula sa makukulay na apoy. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng dalawang kulay na sinag, at ang kanyang aura ay mas malakas. Sa dalawang galaw lang, napatay ni Lady Jacent ang 12-dosenang powerhouse sa Yereswan-Dale ranks 9th tribulation. Kailangan niyang maging hindi kapani-paniwalang malakas. Sa pagkakataong iyon ay tuluyang natulala si Layla sa eksenang nasa harapan niya. Ang mahiwaga at nakasisilaw na sinag ng liwanag ay nagpapaliwanag sa Demon Region. Di nagtagal, ang mga paghihigpit ay nagsimulang lumabag sa isa't isa. Sa susunod na sandali, ang mga dark beings na nakulong sa loob ng Demon Region ay mabilis na sumugod sa mga paghihigpit at umatake. Kayong mga masasamang nilalang. Itinaas ni Layla ang kanyang kamay, at 10,000 gintong dragon ang lumitaw. Mabilis na pinatay ng mga dragon ang marami sa mga dark beings, sinusubukang kumawala. Biglang ikanaway ni Lady Jacent ang kanyang kamay, at kumalat ang Quasar Sword Lights sa buong Demon Region. Agad na pinatay ng Quasar Sword Lights ang mga dragon. Tumingin si Lady Jacent kay Layla at sinabing, napakalakas mo talagang kalaban. Gayunpaman, mas maganda ako. Pagkatapos magsalita, lumundag sa ere si Lady Jacent. Binigay niya ang kanyang mga kamay, at ang sword lights ay bumagsak mula sa langit na parang ulan, sinira ang mga paghihigpit sa loob ng Demon Region. Biglang, ang lahat ng maitim na nilalang na nakakulong sa kanila ay sunod-sunod na tumaas sa langit, makapal na nakaimpake sa makulay na liwanag, at ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, nagalit ang Lonely Spirit. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang malaking golden lightnet ang biglang nahulog mula sa langit, mabilis na tinakpan ng buong kalangitan sa itaas ng 10,000 Demons Prison.
Anumang maitim na nilalang na tumalon sa hangin mula sa Prison of 10,000 Demons ay masisira sa sandaling ito ay tumama sa Golden Skynet. Kasabay nito, umikot ang kanyang figure, at hindi mabilang na mga gininto ang kapigatian ang dumagsa mula sa lahat ng direksyon sa 10,000 Demon Realm. Sa pagharap sa milyon-milyong nilalang sa madilim na mundo, dumaan ang gininto ang kalamidad at muntik na silang mapatay agad. Sa sandaling ito, gayunpaman, ang nakamamanghang Encantador ay biglang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Ling Ling, hindi ko nais na patayin ka, ngunit ikaw ay masyadong nakakainis. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng lihim gamit ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot at nakakabighaning pitong kulay na liwanag ang mabilis na bumalot sa malungkot na espiritu. Ang boses ni Lady Jacinth ay nanggaling sa loob ng nakakabulag na mga ilaw. Sumuko ka man o mapahamak. Nagpatawag si Layla ng gintong espada at naglaslas. Isang golden-colored sword energy ang tumagos sa kawalan at nahati ang quasar light sa kalahati. Pagkatapos, agad siyang humarap kay Lady Jacinth. Bagamat naabot mo na ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, hindi mo pa nakabisado ang Dark Heavenly Path. Mamamatay ka. Tumawa si Lady Jacinth, sinabing, ang Jade Blood Sword. Iyan ay isang napakalakas na sandata. Pagkatapos magsalita, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na quasar arms ang nag-abot kay Layla. Mabilis na naiwasan ni Layla ang mga pag-atake sa kaliwat kanan, dahan-daang gumawa ng paraan upang maglunsad ng pag-atake kay Lady Jacinth. Ang kanyang malakas na sword energy ay bumagsak sa hangin, ngunit si Lady Jacinth ay biglang nawala. Natigilan si Layla matapos mabaigo ang kanyang pag-atake. Nang tatalikod na sana siya, maraming quasar arms ang humawak sa kanyang mga paa. Kahanga-hanga ka na na-deflected ang 10 atake ko. Pagkatapos magsalita, isang pulang ilaw ang lumabas mula sa mga mata ni Lady Jacinth at pumasok sa mata ni Layla. Ang pulang ilaw ang nagdugtong sa kanilang mga mata, at dumaloy sa kanila si Genesis. Kasabay nito, ang kanilang mga kaluluwa ay lumilipad din pabalik-balik. Utos ni Lady Jacinth, sumuko ka, at hahayaan kitang mabuhay. Managinip ka. Bagamat naipit si Layla, determinado siyang lumaban. Mas gugustuhin niyang sirain ang sarili kaysa magkaroon ng kumokontrol sa kanyang kaluluwa. Ang dalawang powerhouse ay nasa isang pagkapatas sa kawalan. Samantala, ang Demon Region ay nanginginig ng husto, at hindi mabilang na mga planeta ang sumabog. Demonyo! Forfeit ngayon. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihang boses ang nagmula sa kawalan. Pagkatapos, isang malakas na aura ang lumapit sa kanila. Naramdaman ni Lady Jacinth ang panganib at mabilis na nagpakawala ng quasar light para paalisin si Layla. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa gintong lambat sa kalangitan. Hindi ka makakatakas. Isang matipunong matandang lalaki ang biglang sumulpot at inabot siya para sunggaban. Ang Quasi-Dailcon rank ay walang espesyal. Kapag naintindihan ko na ang Dark Heavenly Path, magiging langgam na kayo sa akin. Pagkatapos magsalita, pinunit ni Lady Jacinth ang Golden Net. Pagkatapos, nakatakas siya bago pa siya mahawakan ng ilusyonaryong braso. Gusto sana siyang habulin ng matipunong matanda ngunit hinarang siya ni Zachary na kararating lang. Hayaan mo siya, dakilang tagapagtanggol. Ayos lang basta nakakulong pa ang Dark Demons dito. She'll have to come back eventually. Sigaw ni Gladwin, paano nangyari ang ganoong bagay? Akala ko wala pa siya sa middle grade ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Seryoso ang ekspresyon ni Zachary habang nakatingin kay Layla. Si Layla ay natatakpan ng mga sugat at ay nalalayan ang sarili sa isang kaldero dahil sa kanyang kawalan ng lakas. Naramdaman niya kaagad ang hindi magiliw na titig at nagmamadaling lumapit kay Zachary, pagkatapos ay lumuhod sa lupa. Nabigo ako sa aking tungkulin. Please parusahan mo ako. Tumingin si Gladwin kay Layla at galit na nagtanong, akala ko ikaw ang pinaka-promising na talento ng kasalukuyang henerasyon ng Time Sect. Gayunpaman, hindi mo alam na ang Dark Heavenly Path ay nasa loob ng Demon Prison. Malubhang nasugatan si Layla at ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas para manatiling patayo. Lumuhod siya sa isang tuhod na nakayuko, walang sinabi bilang tugon. You deserve to die. Nagtaas ng kamao si Gladwin pero pinigilan ni Zachary.
Napabuntong hininga si Zachary at sinabing, bumalik ka at pagalingin mo ang iyong mga sugat. Huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa mga kaganapan ngayon. Kung hindi, mapapawi ka. Itinaas ni Layla ang kanyang ulo, sinabing, Master. Enough. Pinakawala ni Zachary ang isang pagsabog ng ginais, na pinaalis siya. Pinandilatan ni Gladwin si Zachary at sinabing, You favor her too much. Nakagawa siya ng napakabigat na kasalanan. Kung lumabas ang salitang ito, ang sekta natin. Pinutol siya ni Zachary, sinabing, may silbi pa ako sa kanya. Isa pa, mas malakas kami sa kanya. Pero, naramdaman ba natin ang dark heavenly path? Naiiling na umubo si Gladwin sa tanong. Inilagay ni Zachary ang kanyang mga kamay sa likod niya at sinabing, ang dark heavenly path at light heavenly path ay sabay na muling nagkatawang tao. Hinulaan na namin ang mangyayari. Nakabalot siya ng white sacred lotus nang makita namin si Thea pabalik. Ito ay kung paano namin nalaman na ang dark heavenly path at light heavenly path HS Genesis ay magiging sa anyo ng lot uses. Ang light heavenly path ay isang puting sagradong lotus, kaya alam namin na ang dark heavenly path ay magkakaroon ng madilim na sagradong lotus. Lumingon si Zachary kay Gladwin at sinabing, paulit-ulit naming siniyasat ang demon prison. Ang aming Zen ay patuloy na sinusubaybayan ang lugar. Kailan pa namumulaklak ang isang itim na sagradong lotus dito? Mataimtim na umiling si Gladwin. Mataimtim na sinabi ni Zachary, kung gayon, isa na lang ang posibilidad na natitira. Ang light heavenly path ay muling nagkatawang tao sa pamamagitan ng pagpili. Samantala, ang dark heavenly path ay napilitang muling magkatawang tao. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang madilim na sagradong lotus pagkatapos ng pagsilang nito. Sa tingin ko ang black lotus ng dark heavenly path ay malamang na nabuo kapag umabot ito sa itaas na grado ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Kumunot ang noo ni Gladwin at sinabing, hindi naman dapat. Siya ay muling nagkatawang tao kasabay ng light heavenly path. Ang light heavenly path ay nasa second tribulation lang ng Years 1 Dale rank. Paanong ang dark heavenly path ay nasa unahan niya? Pagod na sabi ni Zachary, nakalimutan mo bang ito ang demon prison? Napakaraming powerhouse mula sa dark world sa Years 1 Dale ranks 9th tribulation ang namatay dito. Ang dark heavenly path ay tiyak na naabsorb ang dark power na kanilang naiwan. Subukan at pakiramdaman ang lugar na ito. Sinong dark demon sa Years 1 Dale ranks 9th tribulation ang buhay pa? Binitawan ni Gladwin ang kanyang Zen, at namutla ang kanyang mukha. Ang 180 demonyo sa Years 1 Dale ranks 9th tribulation ay namatay na lahat. Napabuntong hininga si Zachary. Oo, hindi na niya kailangan pang magtanim. Ang kailangan lang niyang gawin ay absorb ang Genesis sa loob ng demon prison. Nang walang nakakapansin, naabot niya ang gitnang baitang ng Years 1 Dale ranks 9th rank. Nabuo ang kanyang dark lotus, at para hindi natin ito mapansin, inilagay niya ito sa katawan ng ibang tao para ilabas ito sa demon prison. Nang sa wakas ay umabot na ito sa isang tiyak na antas, ginawa niya itong lemunin ang host nito at muling na-control. Ngayong pinagsama na niya ito, agad niyang naabot ang Years 1 Dale ranks 9th tribulation tick. Matapos marinig ito, huminga ng malalim si Gladwin at sinabing, napakatuso ng dark heavenly path. She planned such a thing and outsmarted us. Napabuntong hininga ulit si Zachary. Sa kabutihang palad, hindi pa niya nababatid ang kapangyarihan ng dark heavenly path. May pagkakataon pa tayong patayin siya. Ngumuso si Gladwin, she's the dark heavenly path. Nobody can find her if she choose to hide. Umiling si Zachary at sinabing, we don't need to find her. Babalik siya hanggat nasa ating mga kamay pa ang light heavenly path. Ngumuso si Gladwin, sino ba talaga ang naglabas ng Black Lotus mula sa demon prison? May nunal ba sa sekta natin? Walang magawang sabi ni Zachary, naiimbestigahan ko na. Isa itong disipulo ng Mount Marty Alice na tinatawag na Whitaker Xenacus. Dati sa Beauregard, 6 na beses niyang pinindot ang Years 1 Genesis Bell at nakakuha ng 6-star rating. Dumilat si Gladwin at sinabing, a 6-star rating. Akala ko ang mga disipulong may rating na higit sa 5 bituin ay hindi kinakailangang lumahok sa pangatlong pagsusulit sa bilangguan ng demon.
Sumagot si Zachary, ngunit dumating siya. Ito ay kakaiba. Dapat ay kumuha siya ng elixir para pigilan ang kanyang cultivation rank. Kahit na ang Yorian Wind ay hindi matukoy ang kanyang rango, lalo na si Layla. Kumunot ang noo ni Gladwin at sinabing, para sa isang taong kakaibang nakapasok sa ating sekta, maaari lamang itong mga hulugan na mayroon tayong panloob na problema. Malamig na sabi ni Zachary, ang kakaibang bagay ay ang Heavenly Dark Path ay may katulad na aura sa isang tao. Tanong ni Gladwin, sino? 49. Ang demonyo mula sa madilim na mundo. Nanlaki ang mata ni Gladwin sa gulat. Naiinis na sabi ni Zachary, stop calling him that. Nagkamali kami sa kanya. Ang Dark Heavenly Path ay isinilang sa loob ng Demon Prison. Higit sa lahat, siya ay isa lamang mula sa Dark World na nagkataong nakakuha ng mana ni Francisco. Gulat na tiningnan ni Gladwin si Zachary at sinabing, so ibig sabihin na wala sa amin sina Rebella, Abelard at hindi mabilang na powerhouses sa 6th Tribulation ng Years 1 Dale rank dahil sa maling paghuhusga mo. Mas malala pa, tinatakan namin ang isang henyo na kusang loob ng Years 1 Genesis Bell. Chose as its master. Natahimik si Zachary. Gladwin Bart, as a leader, how could you be so careless? Nahihiyang hinawakan ni Zachary ang kanyang ilong at sinabing, lahat ng tao nagkakamali. Ang Dark Heavenly Path kasi, putol ni Gladwin kay Zachary, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Akala mo matalino ka at alam mo ang lahat. Napakaraming bagay ang ginawa mo, para lang mali. Pagkatapos magsalita, nawala si Gladwin sa lugar. Tumayo si Zachary sa kawalan at pumikit, ulong, sayang talaga. 49 ang napakatalino. Habang nagsasalita, winagiway ni Zachary ang kanyang kamay, at tinakto ng kulay abong puwersa ang Demon Prison. Milyon-milyong makapangyarihang mga paghihigpit ang nabuo sa kawalan at agad na tinatakan ang Demon Prison. Ang katawan ni Zachary ay nagbuga ng ginintoang liwanag, at pagkatapos ay daan-daang makapangyarihang mga clone ang kumalat sa lahat ng direksyon ng Demon Prison. Ang mga nilalang sa loob ng bilangguan ng demon ay humagulgol pagkatapos na nagkalat ang mga clone. Marami ang tumanggi na liwanagan ng liwanag at piniling sirain ang sarili. Ang kanilang mga laman at dugo ay tumalsik kung saan-saan, na nagdulot ng maduming eksena. Samantala, bumalik si James sa gintong palasyo sa ikatlong antas ng Forlot Land. Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga kasama pagkabalik niya. Nang makita ang kanilang nag-aalalang ekspresyon, nagtanong si James, nagtagumpay din ba kayong dalawa sa inyong mga kapigatin? May kaina-hinalang tanong ni Abelard, ano ang nasa kamay mo? Hulaan ni Rebel, ang kuko. Itinaas ni James ang bangkay ng itim na kuko at sinabi, sinamantala nito ang pagkakataong agawin sa akin ang Black Lotus. Nagmamadaling tanong ni Zitlali, nakuha mo ba ang Lotus? Umiling si James at sinabing, may kakaiba talaga sa sitwasyon. Logically, ang cultivation rank ni Xavion ay wala pa sa Years 1 rank. Paano niya ninakaw ang Black Lotus ko? Bakit hindi ko siya naabutan? Muling sinulyapan ni James ang kuko sa kanyang kamay at sinabing, nang makarating kami sa Hod Passage, may napagtanto ako. Mahinahong sinabi ni Rebella, ang Black Lotus ay hindi niya inner demon, ngunit ginagamit niya ang kanyang katawan bilang host. Nagulat ang lahat ng naruroon. Tinuro ni James si Rebella at sinabing, tama. Pinaghihinalaan ko rin na ang Black Lotus ay hindi ang aking inner demon. Ito ay mula sa isang powerhouse ngunit inilagay sa aking katawan tulad ng isang parasito. Nilingan niya si Truett at nagtanong, naaalala mo ba noong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Thea sa unang antas ng Forlot Land? Oo. Doon ka bigla na-corrupt ng inner demon mo. Tumango si Truett. Paliwanag ni James, naglagay ako ng sumpa kay Xavion. Gayunpaman, hindi ito gumana. Still, napasigaw siya sa sakit. Masasabi kong hindi ito gawa. Akala ko hindi apektado si Xavion dahil galing siya sa Dark World. Gayunpaman, naging maayos ito nang isumpa ko siya at pinilit siyang sumuko. Medyo naguguluhan ako sa sitwasyon. Now that I think about it, hindi gumana sa kanya ang sumpa ko sa unang pagkakataon dahil nakasuot siya ng Black Lotus. Nang isumpa ko siya, palihim na pumasok sa katawan ko ang Black Lotus. Noon, akala ko na corrupt ako ng inner demon ko.
Pagkatapos nito, itinago ko ang Black Lotus sa aking kaluluwa. Hindi ito nagdulot ng anumang gulo dahil pinipigilan ito ni Lizia. Habang nasa loob ng aking storage space, ito ay kasama ko sa ilang mga paghihirap. Bukod dito, nasaksihan nito na nakuha ko ang mga biyaya sa una at ikatlong antas ng Forlet Land. Huminga ng malalim si James at sinabing, ang dahilan kung bakit maaaring kopyahin ng Black Lotus ang aking supernatural powers ay hindi dahil mayroon itong kamalayan, ngunit dahil may kumokontrol dito. Natigilan ang lahat sa sinabi ni James. Hindi nila maisip ang sinumang may ganoong supernatural na kapangyarihan at sapat na matalino upang makabuo ng gayong plano. Inilagay ng tao ang Black Lotus sa loob ng katawan ni James at kinopya ang kanyang supernatural powers. Kahit ang isang tulad ni James ay ginamit ng iba. Hindi nila maisip kung gaano kalakas ang magiging may-ari ng Black Lotus pagkatapos nilang magsanib. Inihagis ni James ang bangkay ng kuko sa espasyo ng kanyang kaluluwa at iniwan ito kay Hemera upang pinuhin. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat at sinabing, mayroon din akong masamang balita. Tinataka ni Layla ang hot passage. Nagpalitan ng tingin ang lahat ngunit hindi nagulat sa balita. Tanong ni James, hindi ka ba natatakot na hindi ka makaalis? Ngumisi si Truett, hindi naman. Kung susundin ka namin, magkakaroon ng maraming mga biyaya at pagkakataon. Mas gusto naming manatili sa Forlet Land. Tumango si Seisha at sinabing, oo. Hindi na kami natatakot sa Galit Wind kasama mo dito. Nagkibit balikat si Abelard, maaga o huli, mabubulok na ito. Buti na lang dito na tayo. Magiging makapangyarihan tayo kapag umalis tayo, at walang makakalaban sa atin. Hinawakan ni Rebela ang tatlong nagniningning na karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pinalaki niya ang mga ito at sinabing, ito ang perpektong pagkakataon para pag-aralan ang bagong yaman na nakuha ko. Matapos marinig ang kanilang iniisip, tumango si James at sinabing, kung ganoon nga, hanapin natin ang pasukan sa ika-4 na antas ng Forlet Land. Dati, hindi nakalabas ang mga nakapasok. Kung ayaw nyo, hindi ko kayo pipilitin na pumunta. Maaari kang manatili dito at magtanim. Nagpalitan ng tingin ang lahat at ngiting alam. Nagtago ang grupo sa ilalim ng Years 1 Genesis Bell upang harangan ang Galit Wind at hinanap ang pasukan. Makalipas ang maraming taon, hinahabol ng grupo ang isang asul na buhawi. Bigla itong huminto sa gilid ng isang bangin at huminto. Sa ilalim ng bangin ay isang napakalalim na kailaliman. Gayunpaman, mabilis na umiikot ang asul na buhawi sa unahan nila. Ang mata ng buhawi ay medyo maliit ngunit naglalabas ng napakalakas at mapanganib na Genesis. Matigas na sinabi ni Rebela, ito dapat ang pasukan. Titingnan ko ito. Susugod na sana si Truett, pero hinawakan siya ni James. Sa paglipas ng mga taon, naging matapang si Truett. Saan man siya makakita ng isang bagay na maaaring pasukan, dumiretso siya dito, sa pag-aakalang ito ang pasukan sa ika-4 na antas ng Forlet Land. Ngayon, naging ugali na niya ito. Paalala ni James sa kanya, hindi mo ba nakikita ang pinagmulan nito ay ang Galit Wind? Ang unang ilang mga antas ay puno ng Galit Wind. Lumabas ba sila dito bago pa matapos magsalita si James, bumuhos ang malakas na hangin mula sa buhawi. Ang grupo ay tinangay ng hangin at sinipsip ng bagyo bago pa man sila makapag-react. Mabilis silang umikot sa buhawi at walang kapangyarihang lumaban. Sa sandaling iyon, ang paghihirap lamang ang kanilang matiis. Pinunit ng Galit Wind ang katawan ng lahat, dahilan upang sila ay sumigaw sa matinding paghihirap. Sa desperasyon, ginawa ni James na takpan sila ng Years 1 Genesis Bell. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay tinangay ng hangin. Matapos mawala ang laman, hindi na nila naramdaman ang matinding sakit. Mabilis silang naupo at unti-unting lumakas sa ilalim ng binyag ng asul na buhawi. Unti-unti, lumalakas ang kanilang mga buto at paa. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tuwang-tuwang sinabi, I see. Tumabi ang Years 1 Genesis Bell at naglabas ng nakakasilaw na kulay abong liwanag. Sa Forlet Land, magkakasamang umiral ang mga kayamanan at pagkasira. Bagaman ang grupo ay nawala ang kanilang pisikal na katawan, sila ay naging mas malakas sa ilalim ng binyag ng Galit Wind. Hindi ito maihahambing sa kanyang Nirvana Golden Body,
Ngunit ito ay itinuturing pa rin na isang malaking kapalaran sa kanila. Matapos malaman ito, telepathically contacted sila ni James. Gamitin ang pagkakataong baguhin ang iyong mga buto upang makamit ang pinakakakayahang umangkop. Nagpasalamat ang lahat sa kanya, pagkatapos ay tumahimik. Umupo din si James sa isang lotus na posisyon at nagsimulang tamasahin ang mga pagpapala ng Galit Wind. Noong nagsimula siyang mag-cultivate, naramdaman niya na ang historial power sa loob ng Galit Wind ay mas malakas kaysa sa mga naunang level. Maging si His Emma, na karaniwang nananatili sa espasyo ng kanyang kaluluwa, ay lumabas upang makakuha ng kaunting pakinabang. Maya-maya pa, may narinig si James na parang sanggol na boses. Guro, dapat mong paamuin ang historial wind spirit. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagulat si James sa boses. Lumingalinga siya sa paligid pero ang Years 1 Genesis Bell lang ang nakikita niya. Ang Years 1 Genesis Bell ay umikot at biglang nag-transform sa isang spectral figure ng isang sanggol. Napabulala si James, Lizzie. Ang hangin ba ay kapaki-pakinabang sa iyo? Tumango si Lizzie, pagkatapos ay agad na nag-transform pabalik sa Years 1 Genesis Bell. Sumigaw si James, Lizzie. Mabilis niyang pinatawag ang Years 1 Genesis Bell at nilubog dito ang kanyang zen. Nakikita niya na mas malaki ang light ball kaysa kanina. Nagbuga pa rin ito ng makukulay na ilaw ngunit ngayon ay kasing laki na ng kamao ng nasa hustong gulang. Ilusyon ba iyon, at hindi pa nagigising si Lizzie? Nang dumaan si James sa iba't ibang posibilidad, naramdaman niyang biglang nagbago ang kapaligiran. Lumingon siya at nakitang tumakas ang asul na buhawi sa dikalayuan. Matapos makumpirma ni James na ligtas ang kanyang mga kaibigan, mabilis niyang sinundan ito. Mabilis na gumalaw ang asul na buhawi, at kinailangang mag-teleport si James ng maraming beses para lang makahabol. Biglang nag-transform ang buhawi sa isang parang multo at pinaputukan ng hanging arrow si James. Sumipol ang malakas na hangin, ngunit nanatiling walang galaw si James sa pwesto at ginamit ang kanyang Nirvana Golden Body para labanan ang ulan ng mga palaso. Damn it! Mamatay ka, kalansay! Biglang sumigaw ang figure, at pagkatapos ay bumalot kay James ang Galit Wind. Kaagad pagkatapos, bumubulusok ang Galit Wind na nabuo sa mga light ray. Nag-cross-crossed sila at inatake si James. Gayunpaman, hindi sila nagdulot ng anumang malaking pinsala sa Nirvana Golden Skeleton. Sa halip, pinalakas nito ang James' historial power. Ikaw ay isang gininto ang kalansay na gawa sa kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form at historial power. Tanong ni James, susuko ka ba sa akin? Ang figure sa loob ng asul na buhawi ay nagpakita sa isang binata na mga 17 taong gulang. Mayroon kang parehong kapangyarihan. Kakaiba. Habang nagsasalita, lumabas ang binata mula sa Galit Wind. Guwapo siya at medyo pambabae ang itsura. Huminto siya sa harap ni James at pinagmasdan siya. Hindi ko nilalamon ang iyong laman. Ito ay ang Aqua Soul, bumantong hininga si James. Tumango ang binata at sinabing, I see. Nakuha mo ang katawan na ito mula sa aking dalawang nakatatanda sa loob ng Aqua Soul. Hindi ka taka-taka na maaari mong labanan ang Galit Wind. Tahimik na tumingin sa kanya si James. Ako ang historial wind spirit, Fennec. Pagsisilbihan kita mula ngayon. Biglang lumuhad ang binata sa lupa at ibinaba ang ulo. Inunat ni James ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangan na inilagay sa ulo ng Fennec. Isang asul na ilaw ang kumislap, at si Fennec ay nag-transform sa isang asul na balabal. Pamatong ang asul na balabal sa balikat ni James at pumipitik. Kaagad pagkatapos, ang asul na buhawi ay agad na nawala. Napalingon si James at nagulat sa hindi pamilyar na paligid. Mayroong hindi mabilang na petrified nilalang sa paligid niya. Lahat sila ay may mga armas at na-freeze sa mga posisyon ng labanan. Maging ang kanilang sword energy at iba't ibang puwersa ay pinatibay. Kahit saan sa paligid niya, ganoon din ang eksena. Ang mga nilalang ay may iba't ibang poster ngunit tila nagyelo sa panahon ng labanan. Ang tanawin dito ay kakaiba at nakakatakot. Hindi nagtagal, nakatuklas si James. Sa lupa, ang mga buhay na nilalang ay nagpapatayan. Sa kalagitnaan ng hangin, ang mga buhay na nilalang na nakikipaglaban sa isa't isa ay nabawasan.
Kung mas mataas ito sa langit, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang. Para silang nakabuo ng isang pyramid. Ito ay isang malupit at mahigpit na paglilinang. Kung mas mataas ito, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang, at mas malakas ang mga aura ng mga nabubuhay na nilalang. Nang makita ang eksenang iyon, huminga ng malalim si James. Tinanong niya, Fennec, ito ba ang ika-4 na layer ng Fourlet Land? Oo, tugon ni Fennec, ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan na naiwan ng nakaraang panahon. Ang bawat buhay na nilalang na nakikita mo ay nasa ika-6 na kapigatian ng Yerswan-Dale rank. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Kumusta naman ang pinakamataas na cultivation rank? Hindi ko alam, sagot ni Fennec. Hindi ako maglakas loob na pumunta sa tuktok ng Yerswan-Dale rank's 9th tribulation. Iyan ay kawili-wili. Tinitigan ni James ang malapyramid na sinaunang larangan ng digmaan. Mukhang ito ay isang mahusay na labanan. Ang mga kalahok ay lahat ng nangungunang powerhouses. Maaaring may mga powerhouse pa sa Declan rank. Sabi ni Fennec, kung may tao sa Declan rank, hindi mangyayari ang labanang ito. Ang Declan rank powerhouses ang namamahala sa Heavenly Path ng hindi mabilang na mundo. Ang sinumang maglakas loob na pahirapan ang mga buhay na nilalang sa harap ng kanilang mga mata ay agad na malilipol. Nang marinig iyon, tumugon si James, ibig sabihin hindi na nila makontrol ang mga powerhouse sa Declan rank, kaya't sinimulan nila ang labanang ito. Lahat ng bagay ay may sariling batas. Napabuntong hininga si Fennec at sinabing, kapag nawala ang batas, magkakaroon ng kaguluhan. May tanong ako, tumangala si James sa langit. Ang mga powerhouse na ito ba ay patay na o pinaghihigpitan ng ilang uri ng supernatural power? Sino ang nakakaalam? Sabi ni Fennec, I have never seen them move. Ito ay ilang libong entrepok. Mayroon bang ibang buhay na nilalang sa ika-4 na layer? Tanong ni James. May mga pumunta dito dati. Sa mahinang boses, sinabi ni Fennec, nilunok ko ang karamihan sa kanila, ngunit hindi ko alam ang ilan sa kanilang kinaroroonan. Tumigil sa pagtatanong si James. Siya ay nagpakita sa pagitan ng dalawang nag-aaway na nilalang. Naglabas siya ng longsword ngunit agad siyang natangay ng malakas na paghihigpit. Nang bumalik sa katinuan si James ay sumimangot. Napakalakas ng paghihigpit. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at inilabas ang Genesis power. Biglang nabuhay ang dalawang buhay na nilalang sa pagsabog. Pagkatapos, sa matigas na paggalaw, iwinagayway ng dalawa ang kanilang mga sandata at sinuntok si James. Nabuhay ba sila? Bulalas ni James. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, hinugot niya ang Nether Demonic Sword. Bago siya makaatake, lumipad patungo sa kanya ang dalawang napakagandang sword energies. Sila ay kasing lakas ng isang powerhouse sa tuktok ng ika-6 na kapigatian ng Yerswan-Dale rank. Boom! Boom! Umakyat si James sa langit at gumawa ng paalang na laslas gamit ang kanyang espada. Ang kahanga-hangang gininto ang swordlight na may historical power ay pinutol ang ulo ng dalawang buhay na nilalang na nabuhay. Pagkatapos, ang dalawang buhay na nilalang ay nahulog sa lupa. Lumipad ang ilang bola ng enerhiya. Nang makita iyon, bumaba si James mula sa langit. Siniyasat niya ang mga bola ng enerhiya at nakakita ng ilang dekalidad na elixir at armas ng Yerswan-Dale rank. Pinapatay ko ba ang mga buhay na nilalang o halimaw? Ungol ni James. Biglang tumunog ang boses ni Truett sa kanyang isipan. James, nasaan ka? Bilasan mo at bumalik ka. Nakakatakot dito. Nang marinig iyon, iniligpit ni James ang mga bola ng enerhiya at nagmamadaling bumalik. Kabanata 6072. Anong klaseng labanan ito? Napakabaliw nito. Hindi ba ang Polar Light ang signature skill ng sekta natin? Purifying Flame at Fiery Lotus ang mga signature skills ng aking guro. Tingnan mo ang sandata sa kamay ng powerhouse na iyon. Ito ang Golden Wing Ingot, ang pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundo. Nariyan din ang Column Sword. Iyon ang relic ng Javerai sect. Hindi ako makapaniwala na lumitaw ito dito. Paglapag ni James sa lupa, narinig niya ang mga bulalas mula sa ilang kalansay. Sa harap nila, isang marangal at nakakatakot na labanan ang naganap. Sa kalangitan sa itaas ng hindi mabilang na mga universo,
maraming powerhouse ang naglalaban sa isa't isa. Lahat ng uri ng kapangyarihan at sword lights ay makikita. Ilang planeta ang sumabog at nawasak. Maraming buhay na nilalang ang nalipol sa labanan. Ang eksena ay hindi maaaring ilarawan lamang bilang ang paglipol ng mga buhay na nilalang o ang pagkawasak ng mundo. Doomsday noon. Nagkaroon ng pagdanak ng dugo sa lahat ng dako, kabilang ang mula sa mga mortal sa pinakamababang antas at ang mga buhay na nilalang mula sa lahat ng lahi. Nagkaroon ng mga digmaan sa Sage Dimension, Demon Realm, at Divine Dimension, mula sa lahat ng planeta, galaxy, at nebula hanggang sa mga eroplano, maliliit na universo, at malalaking universo hanggang sa Genesis Regions at Genesis Worlds. Hinati sila ng mga dimensional na espasyo. Kung mas mataas ang dimensyon, mas kaunti ang mga nabubuhay na nilalang na lumahok sa digmaan. Kasabay nito, ang mga ranggo ng paglilinang ng mga nabubuhay na nilalang ay magiging mas mataas. Sa huli, mabubuo ang mala pyramid na labanan. Ginawa ng lahat ang lahat ng kanilang supernatural powers, at hindi sila titigil hanggang kamatayan. Gayunpaman, tulad ng digmaan ay puspusan, sa labanan sa tuktok ng pyramid, dalawang sinag ng liwanag ang lumitaw sa itim at kulay abo. Nilamon nila ang lahat. Kahit saan sila dumaan, ang labanan ay magyayelo. Ang mga buhay na nilalang na nakikipaglaban ay babatuhin at tatatakan. Naging mapayapa ang lahat. Kasunod ng pagyayelo ng eksena, ang ilang kalansay na nanunood sa eksena ay umakyat sa kawalan at mabilis na umikot. Nang mapanood ni James ang mga kilos nila, natigilan siya. Sa sumunod na segundo, si Zitlali, na may pinakamababang cultivation rank, ay hinigop ng isang sinag ng kulay abong liwanag na bumaril mula sa unang nagyelo na eksena. Pagkatapos, sina Seisha, Truett, Adair, at Abelard ay hinigop. Samantala, si Rebella, na mabilis na umiikot sa langit, ay nilamon ng mahinang itim na liwanag. Unti-unti, umupo siya sa isang lotus na posisyon at nanatiling walang laman. Nang makita ang eksenang iyon, nagulat si James. Sa oras na ito, ang malalakas na boses ng isang lalaki at isang babae ay umalangaw-ngaw mula sa kawalan. Ang langit at lupa ay umiikot, ang mga bituin ay nagbabago, ang mga landas ay hindi nakikita, at ang pag-akyat ay natural. Ang mga may kaalaman ay manatiling tahimik. Hindi sila dapat mag-alala kahit saan sila magpunta. Para sa kanila, lahat ay ilusyon habang nagsusumikap silang maabot ang tuktok. Nang marinig iyon ni James ay tumangala siya sa langit. Nakita niya ang dalawang sinag ng liwanag, isa sa itim at isa sa puti, na mabilis na bumababa. Sa isang iglap, sila ay naging dalawang matanda na may puting buhok. Nagmamalaki silang tumayo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit, habang ang isa naman ay nakasuot ng puti. Ang ganda ng aura nila. Kahit na hindi sila naglabas ng anumang liwanag, sila ay mukhang makapangyarihan. Nang tumingin sa kanila, nagtatakang nagtanong si James, maaari ko bang malaman kung kayo ang mga clone ng dalawang Declan rank powerhouses? Mga clone. Sinulyapan ng matanda na nakasuot ng puting damit ang matanda na nakasuot ng itim. Bigla na lang siyang tumawa. Ganyan ba nagpakilala ang dalawang lalaki sa ikatlong layer ng Forlet Land? Sandaling nag-alinlangan si James. Kalahati. Nang magsasalita na sana siya, bumantong hininga ang nakaitim na matanda. Napakawalan siya. Hindi nakaimik si James. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo sa ganitong paraan. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puti at tumingin kay James. Maaari lamang kaming ituring na mga kaluluwa ng dalawang Declan rank powerhouses. Mayroon kaming layunin na dapat tuparin. Kaya naman kami ay nanatili pabalik. Nang marinig iyon, tumanggo si James. Gusto kong malaman kung saan nagpunta ang mga kaibigan ko. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabi, may kanya-kanyang kapalaran sila. Bakit napakahilig mo sa bagay na ito? Kabanata 6073. Nagpunta sila upang maunawaan ang mga landas sa langit, sabi ng nakaitim na nakasuot na elder. Intindihin ang mga landas sa langit. Biglang bulalas ni James. Ibig sabihin ba nito ay ang bawat isa sa kanila ay maaaring maging landas sa langit ng isang mundo? Ang mga nabubuhay hanggang sa ika-4 na layer ng Forlet Land ay mga buhay na nilalang na may malaking kapalaran.
Nakangiti ang nakaputing nakasuot na elder habang sinabi niya, bukod dito, nakikita nila ang labanan ng hindi mabilang na mundo. Natural, mauunawaan nila ang mga landas sa langit. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. Pagkatapos, itinuro niya si Rebella, nanlamig sa kawalan. Ano naman sa kanya? Hindi ba niya naiintindihan ang isang makalangit na landas? Siyempre, kaya niya. Malumanay na sinabi ng matanda na nakasuot ng puting damit, ngunit masyado siyang nahuhumaling. Kailangan niya ng oras. Sa puntong ito, nabigla si James. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan maliban kay Rebella ay kwalipikadong maunawaan ang mga landas sa langit. Siyempre, ang heavenly paths ay mula malaki hanggang maliit at malakas hanggang mahina. Kung ikukumpara kay Thea, hindi sila magka-level. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng heavenly path power ay isang nakakatakot na kapalaran. Nang tumingin kay James na natahimik, nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda. Pagkatapos, ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit. Anak, isipin mo ang sarili mo. Hindi ko kailanman naisip na maging isang makalangit na landas. Tumangala si James. Dahil ang aking asawa ay ang landas sa langit. Totoo iyon. Tumango ang matanda na nakasuot ng puting damit. She's still going through tribulations. I'm asking about you. Don't you want the golden body? Saglit na nag-aalangan, bumantong hininga si James at sinabing, gusto ko, pero sigurado akong kailangan kong dumaan sa pagsubok mo. Hindi kami kasing misteryoso ng dalawang lalaki sa ikatlong layer. Dahan-daang sinabi ng matanda na nakasuot ng puting damit, wala kaming mga kwalifikasyon para subukan ka dahil ikaw ang napili sa mga landas. Ang napili sa paths. Natigilan si James. Dati, kinoronahan siya ng taong mula sa Dark World. Ngayon, siya ay nakoronahan bilang ang napili sa mga landas. Nakita niya itong nakalilito. Wala kaming gininto ang katawan. Tumingin ang matanda na nakasuot ng puti kay James. Kailangan mong ihagis ito sa iyong sarili. Nalilito, nagtanong si James, paano ko ito ihahagis? Itinuro ng nakaitim na matanda na kanina patahimik ang paligid. Ito ang mga materyales. Nang marinig iyon, lumingon si James sa direksyong itinuro niya. Nakita niya ang hindi mabilang na mga powerhouse na natatakan. Sabay natulala. Ginagamit ko ba sila para i-cast ang golden body? Depende sa'yo yan. Nasa likod ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kanyang mga kamay habang nakangiti. Mayroong 4 na yugto sa golden body: ang primeval golden body, Genesis golden body, holy golden body, at ultimate golden body. Ang mga materyales dito ay sapat. Huminga ng malalim si James. Ibig sabihin ba nito ay kailangan kong makuha ang lahat ng Genesis powers ng mga buhay na nilalang na pinigilan dito upang ihagis ang gintong katawan? Tumango ang dalawang matanda. Lumingon si James, hindi alam ang gagawin. Gaano katagal ito? Hindi yun mahalaga. Ngumiti ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabing, inaalala lang namin ang paghahagis mo ng golden body. Kailangan lang namin na tulungan kang mag-inject ng 2 kapangyarihan. Kung gaano karami ang maaari mong makuha, depende yun sa iyo. Nang gustong magtanong pa ni James, nakita niya ang 2 sinag ng itim at puti na lumilitaw sa likod ng 2 matanda at tumungo sa kawalan. Kasabay nito, ang mga buhay na nilalang na pinigilan ay naging buhay. Pumunta sila kay James. Dapat ko bang labanan ang isang hukbo ng daan-daang bilyong buhay na nilalang ng mag-isa? Pagkatapos, kinaladkad ni James ang kanyang katawan at bumaril sa langit. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na dumagsa kay James ay nagtungo din sa kawalan. Kabanata 6074. Sa pagharap sa mga pag-atake ng mga powerhouse, walang oras si James na isaalang-alang ang kanyang mga aksyon. Sabay-sabay, pumasok siya sa Second Marcy Ice Combat Form. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng kulay abong liwanag. Isang malakas na aura ang sumabog kaagad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at napuno ng quasar tribulation clouds ang kalangitan. Ang quasar lightning ay may halong madilim na tribulation lightning habang ito ay tumama. Ang mga powerhouse na patungo kay James ay nilamon ng kidlat. Huminto sila sa kanilang mga landas at nagsimulang manginig. Kasabay nito ang pagbukas ng mga braso ni James.
Agad na nagkalat ang Pormasayon. Siya ay sumisipsip ng libo-libong buhay na nilalang. Biglang tumama sa lupa ang Quasar Lightning at Dark Heavenly Tribulation Lightning sa kalangitan. Sa pagbuo, hindi mabilang na makukulay na apoy ang bumaril sa langit. Ang mga buhay na nilalang na nakulong sa Pormasayon ay sumigaw sa sakit. Isipsip ang Genesis powers at ihagis ang ginintuang katawan. Nakatatak sa isip ni James ang mga salitang ito. Inilabas niya ang Years 1 Genesis bell sa kanyang kamay. Pinalaki at nilamon nito ang buong Pormasayon. Kasunod ng pagtunog ng kampana, mabilis na naabsorb ang hindi mabilang na napakagandang Genesis powers. Sa isang iglap, naramdaman ni James na naglabas ang kanyang katawan ng isang malaking kulay abo at itim na liwanag. Pagkatapos, lumitaw ang isang perpektong pisikal na katawan. Kasunod ng pagsipsip ng hindi mabilang na kahanga-hangang Genesis powers, ang pisikal na katawan ni James ay naging ginto mula sa kulay pilak na puti. Sa oras na ito, ang mga buhay na nilalang sa Pormasayon ay ganap na hinihigop. Commandant si Zen ni James, at pinalaki niya ang Pormasayon. Nilamon niya ang libo-libong buhay na nilalang at muling nahuli ang mga ito. Ang gininto ang liwanag na gawa sa kahanga-hangang Genesis powers na lumabas mula sa kanyang pisikal na katawan ay lalong yumaman. Pagkaraan ng maraming taon, naabsorb niya ang lahat ng powerhouses sa lupa. Noon lamang niya natuklasan ang hitsura ng isang ginintoang katawan. Naramdaman niya na ito ang unang yugto ng Golden Body, na kilala bilang Primeval Golden Body. Gayunpaman, ito ay ganap na naiiba sa banal na ginintoang katawan. Alam ni James na kung gusto niyang pataasin ang yugto ng Golden Body, kailangan niyang pumunta sa pangalawang antas at labanan ang mas malalakas na powerhouses. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa ikalawang antas ay nasa 7th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Sa kanyang kasalukuyang formation at cultivation, hindi niya kayang labanan ang mga ito ng kasing dali ng ginawa niya laban sa mga powerhouse sa 6th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang kakayahan ng ika-6 na kapigatian ng Years 1 Daelm rank. Kaya, umupo siya sa isang lotus na posisyon at inilagay si Fennec sa Pormasayon. Kasabay nito, pinagsama niya ang Nether Demonic Sword na nakuha niya sa Primeval Golden Body. Agad na naramdaman ni James na lumakas siya. Pagkatapos, bumaril siya sa langit at nabasag ang dimensional na espasyo. Dumating siya sa susunod na antas ng pyramid. Doon, ang mga powerhouse ay nasa 7th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Kasunod ng kanyang hitsura, agad na nabuhay ang mga powerhouse na selyado at sinuntok siya. Lumitaw ang Pormasayon at natrap silang lahat. Sa pagkakataong ito, upang maging ligtas, hindi niya binitag ang 1,000,000 buhay na nilalang. Nakulong lang niya ang libo-libong powerhouses. Habang ang Pormasayon ay sumanib sa Fennec, sa ilalim ng mga pag-atake ng Quasar Lightning sa kalangitan, ang makukulay na apoy sa lupa, at ang Galit Wind, libo-libong nabubuhay na nilalang sa Years 1 Daelm rank 7th Tribulation sa formation ay nasisipsip ng buo sa loob lamang ng ilang taon. Matapos maranasan iyon, mas naging matapang si James. Gumamit siya ng kalahating entrepot para sumipsip ng mga powerhouse ng antas na iyon. Kasabay nito, ang kanyang ginintoang katawan ay nakarating na sa ikalawang yugto ang Genesis Golden Body. Kahit na ang kanyang ginintoang katawan ay naibalik sa ganitong lawak, hindi siya nasisiyahan. Kahit na naabsorb niya ang napakaraming Genesis power, hindi tumaas ang kanyang cultivation rank. Bagamat gusto niyang pumunta sa susunod na antas, hindi siya ang katapat ng mga powerhouse sa 8th Tribulation ng Years 1 Daelm rank. Nang maisip iyon, tumangala si James sa kawalan. Anong nangyayari? Ang dami kong naabsorb na Genesis power. Bakit hindi tumaas ang ranggo ng cultivation ko? Masyado kang sabik sa tagumpay. Sa kawalan, ang ilusyon na boses ng matanda na nakasuot ng puting damit ay tumunog. Ang paglilinang ay nangangailangan ng oras. Ganoon din sa paghahagis ng Golden Body. Kabanata 6075. Paano mo madidagdagan ang iyong ranggo ng paglilinang kung sinisipsip mo ang Genesis powers ng mga buhay na nilalang sa napakalaking sukat? Sayang lang yan. Nang marinig iyon, natarante si James. Hindi niya iyon inaasahan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na marami siyang nasayang na mapagkukunan ng pagtatanim?
Wala kang karanasan sa pagdaan sa mga kapigatian. Masyado kang madamdamin. Biglang sinabi ng nakaitim na elder, ipapahiram ko sa iyo ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form. Pumunta sa susunod na antas. Samantala, si Rebella, na nasa ikaapat na layer ng Forlet Land, ay nabuhay ng maraming taon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nabawi na niya ang kanyang pisikal na katawan. Naghilom na rin ang mga sugat niya. Gayunpaman, nang makalaya siya mula sa mga paghihigpit at bumagsak sa lupa, nagulat siya sa eksena. Ang lupa ay napuno ng mga bangkay at sirang mga paa. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang mga buhay na nilalang, na ang paglilinang ay ganap na hinihigop, ay may baluktot na mga mukha. Natigilan si Rebella sa mga nakakatakot nilang ekspresyon. Sa oras na ito, lumitaw sa kanyang likuran ang isang matanda na nakasuot ng itim na damit. Nahuhumaling ka pa rin ba? Nang marinig iyon, lumingon si Rebella at nagtanong, sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Tumingin kay Rebella ang nakaitim na matanda. Ang iyong kapalaran ay siya. Nagulat si Rebella. Si James ba ang ibig mong sabihin? Hindi ka nakatadhana sa makalangit na landas, ngunit maaari kang makasama sa mga landas. Itinaas ng nakaitim na matanda ang kanyang kamay, at isang sinag ng itim na liwanag ang tumungo kay Rebella. Sa sumunod na segundo, nilamon ng makapal na itim na liwanag si Rebella. Pakiramdam niya ay magkakaroon siya ng breakthrough. Naabot ko na ba ang tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation? Nagtaas ng kamay si Rebella. Nahirapan siyang paniwalaan. Temporary lang ito. Nablangko ang mukha, sinabi ng nakaitim na nakasuot na elder, kailangan niya ang tulong mo ngayon. Ang kanyang kapalaran at talento ay magbabago sa iyong kapalaran. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Matapos marinig iyon, huminga ng malalim si Rebella. Nasaan siya? Sa itaas. Itinuro ng matanda na nakasuot ng itim ang kawalan. Walang pag-aalinlangan, lumipad si Rebella sa langit at tumungo sa dimensional space kung saan naroon si James. Sa sandaling ito, lumitaw ang matanda na nakasuot ng puting damit. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa nakaitim na matanda. Bakit mo pinalabas sa bag ang sikreto ni Heaven? Ayoko nang makaligtaan muli. Huminga ng malalim ang nakaitim na matanda. Ang mundo ay hindi maaaring magpatuloy sa kaguluhan. Kailangang may namamahala. Dahan-dahan, sinabi ng matanda na nakasuot ng puting damit, ngunit alam mo na magdadala ito sa atin ng malaking kapahamakan. Nanatiling tahimik ang nakaitim na matanda. Baka isa ka sa mga tribulations nila. Pagkatapos magsalita ng matanda na nakasuot ng puting damit, bumantong hininga siya at umalis. Samantala, itinaas ng matanda na nakasuot ng itim ang kanyang kamay at nilinis ang mga bangkay sa lupa. Para bang ang mga buhay na nilalang ay hindi naroroon. Sa Mala Pyramid na larangan ng digmaan sa ika-4 na layer ng Forlet Land, na may kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ng itim na robe na elder, maaaring labanan ni James ang mga powerhouse sa 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank. Sa pagkakataong ito, hindi siya sabik sa tagumpay. May tiyagang kumilos siya. Isa o dalawang powerhouse lang ang natrap niya sa 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank sa formation. Matapos makuha ang ilan sa kanilang mga kapangyarihan, ginamit niya ang Years 1 Genesis Bell upang makuha ang kanilang paglilinang. Pagkatapos noon, naramdaman ni James na nagbago ang kanyang ginintuang katawan. Kasabay nito, umunlad din ang kanyang paglilinang. Isang hakbang sa isang pagkakataon, pagkatapos makuha ang 12 ng powerhouse sa Years 1 Dale Rank's 8th Tribulation, sa wakas ay nakaranas siya ng Heavenly Tribulation. Nalampasan niya ang tugatog ng ika-6 na kapigatian ng Years 1 Dale Rank at pumasok sa mababang baitang ng 7th Tribulation ng Years 1 Dale Rank. Nang malapit nang ihagis muli ni James ang kanyang ginintoang katawan, nakita niya ang isang maitim na figure na lumilipad mula sa malayo. Sa pagharap sa mga pag-atake ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa Years 1 Dale Rank's 8th Tribulation, ang figure ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang lahat ng mga buhay na nilalang ay nahulog sa lupa. Wala na ang kanilang mga kaluluwa. Bakit nandito si Rebella? Bulalas ni James. Pagkatapos, dinala niya ang Years 1 Genesis Bell at nakulong si Rebella. Bakit ka nandito? Sizing up James, napangiwi si Rebella.
Nakabalik na ba ang golden body mo? Nawalan ng masabi si James. Isang elder na nakasuot ng itim na damit ang gumabay sa akin dito. Truthfully, Rebella answered, he also let me some power. Hiniling niya sa akin na tulungan ka. Nang marinig iyon, nanlaki ang mata ni James. Nasa tuktok ka na ba ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation ngayon? Temporary lang ito. Napabuntong hininga si Rebella. Bakit ka pumayag na tulungan ako? Biglang hinawakan ni James ang kwelyo ni Rebella at galit na sumigaw, dadagdagan pa ang kapahamakan mo. Maaari kang mahulog sa susunod na kapigatian at hindi na maabot ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Wala na akong pakialam dyan. Naaliw na tumingin si Rebella kay James. Hindi ako sang-ayon dito. Binitiwan ni James si Rebella at sinabing, bagaman pinahiram kanya ng kaunting kapangyarihan, kung hindi mo ito gagamitin, hindi lalago ang iyong kapahamakan. Kapag kailangan mong dumaan sa mga kapigatian, gagamitin ko ang Years 1 Genesis Bell at Quasar Tribulation Clouds para tulungan ka. Matagumpay kang dadaan sa mga kapigatian at papasok sa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Nakatitig kay James, tumawa ng mapait si Rebella. Ang kanyang mentor, na nagturo sa kanya ng paths, ay iniwan at tinatakan siya sa Forlet Land. Sa kabilang banda, ang demonyo mula sa madilim na mundo, na gusto niyang patayin, ay sinusubukang pigilan siya sa pagtaas ng kanyang kapahamakan. Napakalaking pagkakaiba noon. Nang maisip iyon, huminga ng malalim si Rebella. James, sa mga salita mo ngayon lang, naresolve na ang obsession ko. Tapos, nagtaas siya ng kamay. 3 karayom ang lumabas sa kamay niya. Sa sinag ng itim na liwanag, lumipad sila palabas ng Years 1 Genesis Bell at malubhang nasugatan ang 12 ng powerhouse sa 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank sa labas. Nang makita iyon, nabalisa si James. Baliw ka ba? Hindi ako. Ngumiti si Rebella at sinabing, sasaktan ko itong mga buhay na nilalang para makuha mo ang Genesis powers nila. Kailangan mo lang mag-focus sa pagpapabuti ng iyong cultivation. Pagkatapos noon, lumabas siya sa Years 1 Genesis Bell at sumugod sa hindi mabilang na powerhouse sa 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank sa labas ng mundo. Saan man siya dumaan, ang hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang sa Years 1 Dale Ranks 8th Tribulation ay mahuhulog sa lupa, malubhang na sugatan. Dahil siya ay pansamantalang nasa tuktok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, nagpatuloy siya sa isang pagpatay. Nang makita iyon, inactivate ni James ang Years 1 Genesis Bell nang walang pag-aalinlangan. Sinimulan niya ang isa pang round ng pag-absorb ng Genesis powers. Sa sandaling iyon, sa kawalan ng ika-4 na layer ng Forlet Land, 2 matanda, isa sa isang itim na damit at isa sa isang puting damit, ang nakakita sa eksenang ito at nagpalitan ng tingin. Sa hindi mabilang na Great Genesis Worlds, sa santuwaryo ng isang misteryosong sekta, si Lady Jacinth, na nakasuot ng maapoy na pulang damit, ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. Tumingin siya sa kawalan. May isang energy ball na nakapaloob sa isang itim na lotus. Nanatiling nakabukas ang mapang akit niyang mga mata. May mapaglaro at masamang ngiti sa mukha niya. Sa energy ball, ipinakita ang eksena ni James na sumisipsip ng Genesis power sa ika-4 na layer ng Forlet Land kasama ang Rebellas. Mukhang interesado si Lady Jacinth sa sitwasyon dahil nakalimutan niya ang tungkol sa 12 ng mga powerhouse sa 9th Tribulation ng Years 1 Dale Rank na lumuhad sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, isang matanda na may puting buhok na nakaluhod sa harapan ay nagtaas ng ulo, nanginginig. Panginoon! Bago pa siya makatapos magsalita ay hinawakan siya ni Lady Jacinth. Sabay-sabay, siya ay nilamon ng isang kakaibang magenta na ilaw. Sa sumunod na segundo, ang matanda na may puting buhok ay sumigaw ng masakit. Nasira ang buong katawan niya. Sa isang kisap mata, ang matanda na may puting buhok ay lubos na hinigop. Ang eksena ay nabigla sa lahat ng mga powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Lahat sila ay nanatili sa lupa at hindi nang ahas na huminga. Ito ay kapaki-pakinabang. Tumawa si Lady Jacinth. Ang pamamaraang ito ng pagsipsip ng Genesis powers ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginamit ko noon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at binawi ang bola ng enerhiya.
Siya ay tumingin ng masama habang sinulyapan ang mga powerhouse na nakaluhod sa lupa. Dapat alam mo kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Huwag mo akong masyadong alalahanin. Magmumuni-muni ako sa pag-iisa sa susunod na ilang taon. Pwede ka nang umalis. Nang marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ng grupo ng mga powerhouse sa Yerswandale Ranks 9th Tribulation. Tumayo silang lahat at umalis. Noon lang napangiti si Lady Jacinth. James, nakakatuwa ka. Mukhang kailangan kitang makilala sa Forlet Land at hayaang magpatayan ang mga langaw na iyon kahit minsan. Pagkatapos, nagpakita siya sa pasukan ng Hod Passage ng Demon Prison. Pagtingin sa malaking selyo sa unahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang sinag ng magenta na ilaw ang bumaril mula sa kanyang kamay. Kasunod ng tunog ng isang malakas na boom, ang selyo ay sumabog na may nakasisilaw na liwanag. Oh! Ngumisi si Lady Jacinth at sinabing, magaling si Lila. Magaling ka rin. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na boses ang narinig sa likod ni Lady Jacinth. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na kapangyarihan ang umatake sa kanya. Kalmado, itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang kamay, at napuno ng madilim na tribulation clouds ang kalangitan. Pagkatapos, hindi mabilang na madilim na kidlat ang dumaong. Agad na huminto ang nakakatakot na kapangyarihan na aatake kay Lady Jacinth. Nanginginig din ang misteryosong figure sa likod niya dahil sa kidlat. Sa sandaling iyon, lumingon si Lady Jacinth at ngumiti sa misteryosong figure. Zachary, hindi ka ba masyadong mayabang para isipin na kaya mo akong labanan sa isang clone lang? Boom! Binasag ng misteryosong figure ang madilim na tribulation cloud sa kalangitan. Tapos, nagpakita si Zachary. Nakatitig kay Lady Jacinth, tumawa siya. Pupunta ka sa Timaeusek dahil kasama ko ang Light Heavenly Path. Hindi ko gusto ang sinabi mo. Kinagat ni Lady Jacinth ang kanyang mga labi. Kung mayroon kang kakayahan, pumunta sa Forlet Land sa iyong pangunahing sarili at lumaban sa akin. How bold of you, galit na sabi ni Zachary. Sa tingin mo ba ang pagpasok sa Forlet Land ay maaaring? Boom! Sinuntok ni Lady Jacinth ang clone ni Zachary. Napakaingay mo. Sigaw ni Lady Jacinth, sabihin mo lang duwag ka. Bakit ka nagpapanggap na misteryoso? Isa pagkatapos, tumalikod siya at sinuntok ang mahiwagang selyo. Kasunod ng hindi mabilang na mga pagsabog, nasira ang selyo. Pagkatapos noon, siyam na gintong kaldero ang lumutang patungo sa kanya. Iningatan niya silang lahat. James, sasama ako. Tumawa si Lady Jacinth. Naging itim na lotus, tumungo siya sa Hod Passage. Sa kawalan ng ikaapat na layer ng Forlet Land, dalawang matatanda, ang isa ay nakasuot ng itim na damit at ang isa ay nakasuot ng puting damit, ay nakaupo sa isang lotus na posisyon. Bigla silang nagmulat ng mata. Siya ang Genesis Black Lotus at Dark Heavenly Path. Paano niya matatakasan ang kanyang kapalaran? Sumimangot ang matanda na nakasuot ng puti. Ang kapigatian ng mga emosyon ay hindi dapat lumitaw ngayon. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Pagkatapos, nawala ang dalawang matanda. Sa ikatlong layer ng Forlet Land, isang itim na lotus na nagpapalabas ng kulay rosas na liwanag ang dumarating sa tuktok ng bundok. Bigla naman itong pinigilan ng dalawang matanda. Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay naglabas ng nakasisilaw na lilang liwanag. Agad, napuno ng liwanag ang buong ikatlong layer ng Forlet Land. Ang dalawang matanda ay nilamon ng liwanag. Kasabay nito, naglabas sila ng dalawang sinag ng liwanag, isa sa itim at isa sa puti, patungo sa itim na lotus, na nahuli ito. Kaluluwa lang kayong dalawa. Bakit ang sunggit nyo? Nang ang itim na lotus ay nalock ng dalawang sinag ng liwanag, mabilis itong umikot. Paminsan-minsan, ito ay magbabago sa anyo ng Lady Jacinth at pagkatapos ay babalik sa itim na lotus. Galit na galit ito. Napakalakas ng masamang enerhiya, bumantong hininga ang matanda na may puting damit at sinabi, siya ay magiging isang malaking kapigatian para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Hindi namin siya maaaring ipaalam sa ikaapat na layer. Ginamit ng matanda sa isang itim na robo ang kanyang kamao upang suntukin ang itim na lotus gamit ang nakakatakot na kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form. Sa sandaling ito, ang itim na lotus ay naging anyo ng Lady Jacinth.
Sa pamamagitan ng isang alon ng isang kamay, hindi mabilang na madilim na kidlat ang tumama mula sa kalangitan. Ang dalawang matanda ay nanatili pa rin sa kidlat, ngunit ang kanilang mga katawan ay naglabas ng ginintoang liwanag. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Lady Jacinth. Lumitaw ang lilang liwanag sa buong katawan niya. Ang kahanga-hangang kapangyarihan ng kadiliman ay nagpaalis sa dalawang matanda. Pagkatapos, si Lady Jacinth ay bumaril sa langit. Sa kalagitnaan ng hangin, nakaupo siya sa isang itim na lotus na nakakross ang mga paa. Kasunod ng unang pamumulaklak ng itim na lotus, ang masamang enerhiya sa mga nakapaligid na lugar ay naging mas mayaman, na naging sanhi ng takot sa dalawang matanda. Matapos mamulaklak ang itim na lotus, ang itaas na bahagi ng katawan ni Lady Jacinth ay nilamon ng mahinang lilang liwanag. Sa kanyang likuran, libo-libong itim na lotus ang namumulaklak. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang napili sa paths ay hindi naglagay ng ultimate golden body, at hindi pa siya nakakalusot sa 8th tribulation ng Yerswandale ramp. Hindi namin maaaring hayaan siyang maunawaan ang madilim na landas sa langit. Kung hindi, ang kaayusan ng lahat ng mundo ay magugulo. Magiging doomsday para sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Hayaan mo siyang dumaan sa isa pang kapigatian. Pagkatapos, ang nakaitim na nakasuot na elder ay naging isang itim na ilaw at bumaril sa langit. Kasabay nito, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay naging puting liwanag at lumipad sa kawalan, sumanib sa itim na liwanag. Agad na umikot ang dalawang ilaw, na bumubuo ng hugis ng Tai Chi. Mabagal na umikot ang hugis ng Tai Chi. Sa kalangitan sa itaas ng 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, isang malaking hugis ng Tai Chi ang bumalot sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Isang nakakatakot na itim at puting liwanag ang sumabog. Ang itim at puting liwanag ay bumaril patungo sa ikatlong layer ng Fourlet Land. Ito ay ganap na hinihigop ng umiikot na pattern ng Tai Chi sa walang laman, na ginagawang mabilis ang pag-ikot ng pattern. Sa sumunod na segundo, dalawang sinag ng liwanag, isa sa itim at isa sa puti, ay patungo kay Lady Jacinth, na nakaupo sa isang itim na lotus. Sinira nila ang hindi mabilang na itim na lotus na namumulaklak ilang sandali lang ang nakalipas. Hindi ako makapaniwala na ginamit mo ang path power para supilan ako. Napaka-despicable. Galit na galit si Lady Jacinth, ngunit habang nilalamon siya ng itim at puting liwanag, ang itim na lotus na namumulaklak ay lumiit. Sabay tumalsik ng dugo ni Lady Jacinth. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling ito, nakalugay ang kanyang buhok. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng lilang liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng mapang-akit na kasamaan. Sa kawalan, ang maliit na Tai Chi ay dahan-daang huminto sa pag-ikot. Ito ay naging dalawang matanda, ang isa ay nakasuot ng itim na damit at ang isa ay nakasuot ng puting damit. Lumapag ang mga matatanda sa lupa. Kasabay nito, nawala ang malaking Tai Chi na bumalot sa kalangitan ng lahat ng mundo. Nakatitig kay Lady Jacinth na nakaupo sa lupa, bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit. Hindi namin gustong gawin ito, ngunit kailangan mong pilitin ang iyong pagpasok. Masyado kang mapaglaro. Tumingin din ang nakaitim na matanda kay Lady Jacinth. Iniwasan mo ang iyong kapahamakan sa pamamagitan ng pagiging isang Genesis Black Lotus para makapasok sa Fourlet Land. Maiintindihan namin iyon, ngunit hindi mo dapat hanapin ang ika-4 na layer kapag nakapasok ka sa ikatlong layer. Masyado kang sakam sa tagumpay at may lihim na motibo. Mayroon akong kasaysayan sa nabubuhay na nilalang na iyon. Itinaas ni Lady Jacinth ang kanyang ulo at sumigaw, hindi ba ako makakapunta at bayaran siya? Sa tingin mo ba hindi namin nakikita sa isip mo dahil kaluluwa tayo? Tumawa ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabi, kami ay mga kaluluwa, ngunit kami ay nasa quasi-Dailcon rank. Kaya, nakikita natin sa pamamagitan ng mga kaluluwa. Gusto mo lang siyang lemunin dahil mayroon siyang Martial's Combat Form Power at Historial Power. Naningkit ang mga mata ng nakaitim na nakasuot na matanda. Nasa kanya ang kapalaran na pinapangarap ng lahat ng landas sa langit. Gayunpaman, hindi mo alam na bukod sa banayad na landas sa langit, kailangan mo ring dumaan sa isang kapigatian kasama siya.
Kung hindi, hindi ka na babalik sa iyong orihinal na lugar. Nang marinig ang sinabi ng dalawang matanda, tumangala si Lady Jacinth at huminga ng malalim. Gumawa kayo ng mga batas. Kayo na rin ang mag-ayos ng tadhana. Naturally, mayroon kayong libo-libong paliwanag. Kung wala kang providence sa kanya, hindi kami magiging mabait sa iyo. Bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabi, buhay ka pa hindi dahil sa ikaw ay makapangyarihan kundi dahil iniligtas mo ang iyong buhay. Hindi maganda ang heavenly paths. Ang elder na nakasuot ng itim na damit ay nagsabi, napatay namin pareho ang Zenith Heavenly Path at Sacred Heavenly Path. Kahit nakasalukuyan kang isa sa Four Extremes Heavenly Path, maaari kaming humingi ng kapalit. Nang marinig iyon, napangiti si Lady Jacinth. Wala akong pakialam kung gaano karaming taktika ang mayroon ka. Magkakaroon ako ng buhay na nilalang na ito. Naniniwala ako na sa huli ay aalis siya sa Forlet Land. Wala na kayong magagawa kung ganoon. Pagkatapos noon ay bumangon na siya at sinukle ang magulo niyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Hayaan mo ang iyong kapigatian, sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Hindi siya isang taong maaari mong lemunin. Ngumuso si Lady Jacinth. Pagkatapos, inabot niya ang mga balbas ng dalawang matanda. Kumunat ang noo ng nakaitim na matanda. Hindi ko kayo matatalo ngayon, ngunit maaari kong mabunot ang ilan sa inyong mga balbas. Masiglang sinabi ni Lady Jacinth, kailangan kong pangalagaan ang aking dignidad, tama ba? Walang imak ang dalawang matanda. Pagkaalis ni Lady Jacinth, bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang makalangit na landas na ito ay ang pinaka hindi mapakali at mapaglarong daan sa lahat ng landas sa langit. Hindi siya isang makalangit na landas sa nakaraan. Sinulyapan ng matanda na nakasuot ng itim na damit ang matanda na nakasuot ng puting damit. Dahil masyado siyang mapaglaro, na-demote siya sa isang landas sa langit. Sa tuwing siya ay muling magkatawang tao, ang kanyang alaala ay mabubura. Siya ay muling nagkatawang tao ng maraming beses, ngunit ang kanyang pagkatao ay hindi mababago. Masyado siyang naaakit ni Master. Kahit gaano siya ka-playful, willing pa rin siyang turuan siya. Ang iyong amo ay palaging ganito. Bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puti at sinabing, hindi siya mahigpit kapag kailangan niya. Hinahayaan niya ang mga bagay sa halip na disiplinahin siya. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay nagsabi, hoy, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tumigil na tayo dito. Naging mapaglaro na rin ang napili sa paths. Pagkatapos, nawala ang matanda na katumbas the white robe. Nagulat, ang nakaitim na nakasuot na elder ay umiling ng walang magawa. Sa ikaapat na layer ng Forlet Land, sa ilalim ng pyramid, hinahanap ni James at Rebella ang pasukan. Hindi man lang inabala ni James na ang kanyang ginintoang katawan ay hindi pa ganap na naihagis. Ito ay dahil natuklasan ni James na ang memory inscription na naiwan ni Thea ay nagniningning sa treasure space. Alam niyang ibig sabihin ay malapit lang si Thea. Kung wala siya sa ikaapat na layer, siya ay nasa ikatlo, pangalawa, o unang layer. Dapat ay nasa Forlet Land siya. Sigurado si James tungkol dito dahil nang makilala niya si Thea, ang reincarnation ng Light Heavenly Path, walang reaksyon ang memory inscription. Gayunpaman, gaano man niya hinanap ang pasukan, hindi niya ito mahanap. Matapos mag-teleport ng ilang beses, nasa ilalim pa rin siya ng pyramid. Nadismaya siya. Sinamahan siya ni Rebella nang hindi nagtatanong o nagsasalita. Para siyang hangin. Sa oras na ito, dalawang sinag ng liwanag, isa sa itim at isa sa puti, ang dumaan. Lumitaw ang dalawang matanda. Anong ginawa mo kay Thea? Namumulang mata, tumayo si James. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda at nanatiling tahimik. Nandito siya para makita ako. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin at nagtanong, bakit ayaw ninyo akong makita siya? Nandito siya para sa iyo, sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit, ngunit hindi siya naririto para muling makipagkita sa iyo. Nandito siya para lemunin ka. Nang marinig iyon ni James ay kumunat ang noo niya. Kung ilalagay ko ang memory inscription sa kanyang katawan, maaalala niya kung sino ako. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang gawin iyon sa iyong paglilinang? Tinitigan ng nakaitim na matanda si James.
Nang marinig iyon, nawalan ng masabi si James. Nakita namin ang inskripsyon ng memorya na iyon. Bumantong hininga ang matanda na nakasuot ng puting damit at sinabi, walang paraan na maaari mong ilagay ang inscription sa kanyang katawan ngayon. Hindi dahil sa hindi ka sapat. Hindi pa kasi oras. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si James. Siya ang madilim na landas sa langit. Sinabi ng nakaitim na nakasuot na elder, hindi pa niya naiintindihan ang Dark Heavenly Path, kaya hindi pa siya itinuturing na Dark Heavenly Path. At ang inscription ay mula sa Dark Heavenly Path ng nakaraang buhay. Pinutol ni James ang nakaitim na matanda. Ibig sabihin ba nito ay gagana lang ang inscription kapag siya na talaga ang naging Dark Heavenly Path? Siguro. Hinaplos ng nakaitim na matanda ang kanyang balbas at nagbigay ng malabong sagot. Siya ay kasalukuyang napakadelikado. Ipinaalala ng matanda na nakasuot ng puting damit, hindi mo pa naabot ang rurok ng ikawalong kapigatian ng Years 1 Dale rank. Hindi mo makokontrol ng maayos ang Martial's combat form power at historial power. Kapag lumabas ka, mahihirapan ka. Napabuntong hininga si James nang marinig iyon. Nanatili siya sa ikaapat na layer ng Forlet Land ng mahabang panahon, na sumisipsip sa Genesis powers ng hindi mabilang na matataas na ranggo, walang kaluluwang nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay umabot lamang sa middle grade ng 7th tribulation ng Years 1 Dale rank. Ang kanyang ginintuang katawan ay nasa ikalawang yugto pa rin, ang Genesis Golden Body. Hindi niya alam kung gaano katagal niya kailangan para ihagis ang Ultimate Golden Body at maabot ang rurok ng 8th tribulation ng Years 1 Dale rank. Dahil sa itsura ni Thea, naging balisa si James na sa una ay matyaga. Nang maisip iyon, nakaramdam ng hiya si James. Yumukod sa dalawang matanda, tinanong niya, maaari ko bang malaman kung nasaktan ninyo siya? Hindi namin kikitil ang buhay niya para sa kapakanan mo. Nakangiting sabi ng matanda na nakasuot ng puting damit. Kayong dalawa ay kapigatian sa kapigatian. Bumantong hininga ang nakaitim na matanda at sinabing, walang makakalutas nito. Kayo na lang dalawa ang dapat tapusin. Nang marinig iyon, tumanggo si James. Na-offend ko kayong dalawa ngayon lang. Babalik ako kaagad at ipagpapatuloy ang paghahagis ng aking ginintoang katawan at pagpapabuti ng aking paglilinang. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng swordlight at bumaril sa pyramid. Sumulyap si Rebella sa dalawang matanda at sumunod kay James. Sabay na hinawakan ng dalawang matanda ang kanilang mga balbas at tumanggo, nakaramdam ng kasiyahan. Naisip nila, anong matalinong nilalang na nabubuhay. Naiintindihan niya kung ano ang kailangan niyang gawin kapag nabigyan ng patnubay. Ang pagcast ng Ultimate Golden Body at pag-abot sa peak ng Years 1 Dale ranks 8th tribulation ang mga susunod na target ni James. Ngayong may mga target na siya, ipinagpatuloy niya ang pag-absorb ng Genesis powers para pagbutihin ang kanyang sarili. Sa kanyang libreng oras, makikipag-inuman siya kay Rebella at sa dalawang matanda o kaya ay makipag-chat. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Matapos magsikap, naabot niya ang gitnang baitang ng Years 1 Dale ranks 8th tribulation. Ang kanyang ginintoang katawan ay umabot na rin sa banal na ginintoang katawan. Sa wakas, nakatanggap siya ng magandang balita. Inanyayahan siya ng dalawang matanda at si Rebella na maupo sa tuktok ng bundok. Sa kawalan ay ilang malalaking bola ng enerhiya. Ang mga larawang ipinakita ay Truett. Una, ipinakita si Truett, na nakapasa sa Heavenly Path test.